mama, tatanggalin lahat ng lipstick, yung mga nilagay sa face, tapos itatapon sa ilalim ng kama, yung mga ginamit, yung mga wig. Tapos, bayan? Basta yun, nagtatago talaga ako dati. Dumating pa sa point na nabisto ako ni mama, nakita niya yung mga gamit ko sa ilalim ng kama ko. Sabi, ano to? Ba't may gamit ng pangbabae dito? May may damit, may mga dress, may mga buhok, yung wig. Ay, no, be, grabe. Grabe, be. Sinakal ang tao. Sinakal na naman. Sinakal, tapos binugbog. Si mama talaga yung nananakit sa akin. Si papa hindi niya ako nasaktan kahit kailan. O yung papa ko sundalo yun. Pero dapat siya yung dapat manakit sa akin, di ba? Pero hindi. Ako lang talaga yung anak niya na never niya talagang napagbuhatan ng kamay. Oo, kahit sobrang galit na si papa, nung nabisto ni mama na bakla ako, nakitaan niya ako ng mga gamit ng babae, yung wig, yung mga props ko sa mga content ko, nakikita niya yung lahat. Si mama, binugbog ako, kinurot, pinagsampal-sampal. Ay, nag-black eye talaga ang tao. Tapos, ayun, halos kumakain kami, pinagsasabihan ako, kinukurot ako. Ganyan. Sana mamatay na lang daw ako. Sana hindi ako pinanganak. Ang daming sinabi, na masasakit na salita. Tapos, si papa, galit na galit din. Pero nagsasalita lang siya na, buisit ka, ganyan. Pero, yung expect ko sa kanya, susuntukin niya ako, or parang takutin ako ng baril. Ganon. Kasi sundalo yun eh. Sundalo yung papa ko. Tapos, tigasin pa. Tapos, takot ako, sabi ko, wala na. Alam na nila na bakla ako. Papatay na ako ng papa ko. Hindi talaga, hindi niya ako sinaktan. Hindi na niya ako pinagbuhatan ng kamay. Until now. Ba't kami ni Marvin hindi pinapakalitan na nag-dress? Bakla, lalaki kayo totoo. Hindi kayo. Magkaiba yung story natin. Grabe ka. Doon ako nana sa papa ko kasi, grabe, hindi niya talaga ako nasaktan. Sobrang may pagmamalaki ko yun. Kasi syempre, tigasin yung papa ko. May mga tropa, ng ganyan. Tapos kinukwenta niya sa tropa niya, bakla yung anak ko, ganyan, hindi ko siya matanggap. Parang gusto na niya akong mawala, parang gusto na niya akong mamatay. Pero hindi naman niya ako sinasaktan, hindi niya ako pinapalo, ganyan. Ikinuwento niya ako sa mga tropa niya, lahat ng bad sides ko, grabe, sinabi, pinagkalat. Tapos, nung dumating yung point na, ito na, nakakatulong na ako, like, you know, yung, nakakatulong na ako talaga, like, nakapagsabi pa sila sa akin na, grabe na, sabi, sa lahat ng ginawa namin sa'yo, ito pa rin yung isusukli mo sa amin. Mas minahal mo pa kami. Imbis na umalis ka na lang, imbis na nagpakalayo ka na lang, mas minahal mo pa kami ng papa mo, sabi sa akin ni mama. Mas minahal mo pa kami. Dinedma mo lang yung mga sinabi ko sa'yo, sabi ni mama. Kasi grabe yung sinabi sa akin ng mama ko, sobrang sakit talaga. Abot hanggang kidney. Sobra. Pero ngayon, yung papa ko, dati na kinukwento yung mga bad sides ko, grabe ngayon, proud na siya. Ganyan. Yung anak ko, nakaka-proud siya, kahit bakla siya, ganyan. Tanggap ko na siya. Naririnig ng mga pinsan ko, yung papa ng pinsan ko, kinikwento niya, tapos ayun, nalalaman din ng pinsan ko, kinikwento sa akin. Uy, Rods, alam mo ba, yung papa mo, grabe, proud na siya sa'yo. Ang ganyan yung sinasabi sa'yo, ng ganyan-ganyan. Ganito, grabe, iyak ko dun, Sabi ko, talaga ba? Oo, proud na proud yung papa mo sa'yo. Kasi ganun daw, kahit na sinasaktan ka ng mama mo, ganyan, nung bakla ka, nalaman lang bakla ka.
proud na yung papa mo sa'yo. Pinagmamalaki ka kahit saan pumunta yung papa mo. Sinasabi niya na, yung anak ko, bakla yun, pero grabe. Ganyan. Basta, ang dami niya sasabi sa akin talaga. Tapos, dati talaga, nung nalaman niyang bakla ako, nagpakalasing talaga si papa talaga. Nagpakalasing nung nalaman niyang bakla ako. Tapos, one day, wala si mama. May pinuntahan sila ng ng tita ko nung that time. Tapos di sila nakauwi. Tapos si papa, nagpakalasing talaga nagpakalasing. Akala ko nga susuntukin ako kasi iba malasing si papa, hindi siya like namamato ng gamit, hindi siya yung tao na nambabasag ng mga gamit, yung mga mananakit. Tapos dumating yung papa ko. Sabi siya ng sabi, bakla yung anak ko, hindi ko siya matatanggap. Mga ganyan, iba yung boses niya. Boyset, nagkaanak ako ng malas, ganyan. Tapos ako lang yung nasa bahay doon that time. Kami lang dalawa. Umiiyak siya. Bakit ba kasi ako nagkaanak ng bakla? Bakit ba, Lord? Ganyan. Hindi ko siya matatanggap. Grabe, Biyunda. Ang sakit. Kasi narinig ko yung lahat mismo. Tinabihan ko na siya. Ayan, pinunasan ko siya. Like, inano ko na siya. Pinunasan ba? Like, nilinisan. Kasi galing siya sa inuman eh. Tapos ang dungis-dungis na. Anak ko, bakla. Ganyan. Hindi ko siya matatanggap. Buisit siya. Malas sa pamilya, walang mararating sa buhay. Buiset, malas, ganun. Ako, habang pinupunasan ko, iyak din ako, ganun ako. Okay lang. Sabi ko pa, okay ka lang ba? Para ng ganyan. Sabi niya, huwag mo nga akong hawakan, ganyan. Ikaw, bakla ka, dapat sa'yo mamatay na lang. Tapos sasabi pa niya sa akin na, alam mo, gustong-gusto na kitang mawala sa buhay namin. Like, gustong-gusto na kitang mamatay. Pero alam mo ba, gustong-gusto kitang saktan pero hindi ko kayang gawin. Yun sabi niya sa akin, bakit ba kasi napaka-buisit? Sabi, umiyak siya. Napaka-buisit, gusto-gusto kitang saktan eh. Sabi niya sa akin, gusto-gusto kitang saktan pero bakit hindi ko magawa? Sabi niya sa akin. Iyak ako. Sabi ko pa, sorry. Ganyan. Sorry pa. Sorry ako ng sorry. Ganyan. Sabi ko, kahit anong gawin ko pa, hindi ko na mababago yung sarili ko. Ganito na talaga ako. Ganyan. Iyak siya ng iyak. Tapos, ayan. Iyak siya na, ba't hindi kita kayang saktan? Ganyan. Kumbaga, ibig sabihin nun, kahit sinasabi niya gusto niya akong mamatay, alam kong hindi talaga yun yung gusto niya, na mawala talaga. Kaya ayun, mas minakal ko pa sila, imbis na like itakwi, kaya, di ba, like kay Carlos Yulo, na gano'n na, gumanti, like, di ba, hindi ko yun ginawa. Alam mo ba, dumating talaga sa point na ipinagdasal ko na lang kay Lord na mamatay. Uy, ginawa ko yun. Napaka-desperada kong tao. Ginawa ko yun kasi dumating na sa point na hindi ko na kinakaya. Kaya sabi ko, bakit? Ang strong ko talaga, pero ngayon hindi ko na talaga kaya. Kasi yung papa ko, pati yung papa ko na never ako sinaktan, nasasaktan na rin para sa akin. Sabi ko, Lord, umiiyak talaga ako, kinanalangin ko talaga. Sabi ko, Lord, please, hindi ko na kaya. Patayin niyo na ako. Like, sabi ko, Lord, gusto ko pag natulog ako, wag mo na akong gisingin ha. Gusto ko mamatay na ako. Gusto ko na wala na ako rito sa mundo para maging masaya na yung mama at papa ko. Sabi ko, year 2020 pa lang yun. Hindi pa yun siya 2020 talaga. 2020 yun siya nangyari. Sabi ko, Lord, please lang, wag mo na akong gisingin. Iyak ako ng iyak. Tapos nakapag-decide pa ako na magbigti. Oo, nag-isip talaga ang tao na to. Sabi ko pa,
O, hindi pa ako sikat noon. Sikat ba ako ngayon? O, hindi pa ako. Kumbaga, hindi pa ako kilala dun. Tapos, naisipan ko, sabi ko, Lord, kung hindi mo ako papatayin ngayon, kung pagigisingin mo pa rin ako bukas, ako na mismong kikitil sa buhay ko. Sinabi ko talaga yun, B. At willing talaga akong gawin yun. Kasi meron na, naka-ready na ba? Naka-ready na, may ano na ako. May tali na. Tali na ganito kakapal. Tapos ang laki, B. Mahaba siya. Tapos naka-ready na yung pagsasabitan ko ng lieg ko. Tapos may upuan na dun sa labas. May mangga kami. Tapos may sa banda, di ba ito bahay namin dun sa labas, dun sa anong patawag dyan, basta doon, naka-ready na talaga. Sabi ko bukas talaga, Lord, kung hindi mo pa ako papatayin bukas, kung gigisingin mo pa rin ako na mismong gagawa ng sarili kong kamatayan. Sabi ko, o nilagay ko na sa labas para ready na talaga. Ready na, nilagay ko na yung upuan, sa upuan, tapos may mangga na like ang mangga talaga na kumbaga ang strong ng mangga na yun. Doon ko na itinali ko na doon. Tapos aakyat na ako ng konti doon. Ayun, patay na. Hinagaganon ko lang yung leeg ko. Tapos yung upuan, sisipain ko lang para ayun, dito mapunta yung tali talaga. Like hindi na ako maliligtas. Kasi wala na akong matatayuan. Yun yung balak ko doon. Tapos ayun. Tapos B, grabe. Alam mo kung bakit hindi natuloy? Nung natutulog ako, grabe yung iyak ko talaga. Iyak ako ng iyak. Inaalala ko lahat ng mga sinabi nila sa aking masasakit. O, di sana hindi mo na ako nakilala ngayon, di ba? Tapos, ayun, natutulog na ako. Hindi ako makatulog. Iyak na ako ng iyak. Yung iyak ko doon siguro 2 hours or 3 hours ako. Iyak ng iyak lang talaga. Binuhos ko lahat. Tapos, biglang may parang hangin. Hindi naman dapat mapasukan ng hangin yung kwarto ko eh. Kasi wala pang yun, electric fan ko maliit pa lang. Tapos, dito yung banda yung hangin. Tapos may dumating na hangin dito banda. Ay ko, ba't mahangin dito? Ba't mahangin? Tapos wala namang butas yung kwarto ko noon that time. Wala naman, like, di ba? Sabi ko, saan dadaan yung hangin na yun? Yun pala, parang may spirito na lumapit sa akin. Na parang pumipigil sa pinaplano ko para bukas talaga na pinaplano ko. Yung hangin na yon para akong niyakap. Sabi ko, parang mas lalo akong naiyak doon. Sabi ko, sino yun? Tapos naalala ko yung kuya ko nang namatay. Namatay na siya, pero special child yun eh. Kung akala mo siya, bata, pero matanda na yun, 22 years old siyang namatay. Tapos, ayun, naisip ko siya, sabi, Kuya, ikaw ba yan? Sabi ko, Kuya, sunduin mo na ako. Nagsabi pa ako ng ganun. Hindi ako natakot, parang gusto ko, Kuya, ayoko na, ganyan. Tapos pag, nakalis na yung hangin, umalis na. Tapos natulog ako, sa sobrang pag-iyak ko, nakatulog, napagod, nakatulog ako, ng mahimbing. Tapos na naginip talaga. Napanaginipan ko yung kuya ko. Sinabihan ako sa panaginip ko. Sinabihan ako sa panaginip ko. Yung pinaplano mo, wag mong gawin. Sabi niya, wag mong gawin. Kung ano man yung nangyayari sa'yo ngayon, pagsubok lang yan ng Panginoon, sabi niya sa akin. Isa yan sa pinakamahirap na pagsubok na ibinigay sa'yo ni God na kailangan mong lagpasan. Pero malalagpasan mo yan at lakasan mo lang yung kinausap talaga ako ng kuya ko sa panaginip. Promise. Walang halong, cross my heart talaga. Niyakap niya ako. Sabi niya, pagsubok lang yan sa'yo ng Panginoon. Darating yung panahon na matatanggap ka na ni Mama at ni Papa, ipagmamalaki ka nila, at makakatulong ka pa sa kanila. Ito na pala yun, B. Totoo pala. Tingnan mo ngayon, di ba? Sa akin na sila umaasa.
Kasi matanda naman na sila, hindi na sila makakapagtrabaho. So ako rin nagtatrabaho para sa kanila. So ito na pala yun. Pag naiisip ko yun, naiiyak ako. Tingnan mo ngayon, parang naiiyak ako pero ayaw ko ituloy. Siyempre nakakaiya sa'yo. Kakaiya sa'yo, B. Oo, ito na pala yun. Sabi ko, ito na pala yun. Ngayon ko lang ilang months na-realize ko na ito na pala yun. Kaya minsan, dumadalaw ko sa libing ni kuya, ng kuya ko. Sabi ko, kuya, ito na ako, ganyan. Ito na pala yung sinabi mo sa akin, ganyan. Ito na yung sinabi mo sa akin na, ito na pala yung sinabi mo sa akin na tamang panahon. Kasi sinabi niya lahat yun eh. Sabi niya, darating yung panahon na matatanggap ka na ni mama, ni papa, magiging proud sila sa'yo, at may bonus pa. Matutulungan mo pa sila. Tutulong ka pa sa kanila. So, ito na pala yun. So, ako na nga. Dahil matanda na sila, hindi naman asin matanda, pero yung tipo nila kaya magtrabaho. So, ito na. Ako na nga. Ako na. Tumata yung ano nila. Saver. Wow, saver. Ako na yung ano nila talaga. Si mama, napagawan ko na ng sari-sari store. Tapos, hindi na siya napoproblemahan sa mga kapatid ko. Kasi ako rin mismo nagpapaaral sa kanila. Ako na mismo nagpapaaral sa mga kapatid ko. Si Papa kasi, matanda na rin. Tapos, hindi na siya masyadong makakita. So, ako na lang naging niya, parang basta lahat ng gusto ni Papa, lahat ng hinihiling niya sa akin, binibigay ko talaga. Hanggat yung kaya ko. Huwag mo na wala pa sa isip ko mag-asawa. Alam mo, sinasabihan din nila ako ni Papa ni Mama, kailan mo balag mag-asawa? Sabi mo, wala ka pa bang boyfriend? Ganyan. Di ba pwede nang ikasal yung same marriage? Alam mo na yung same marriage talaga, sabi nila sa akin. Di ba may na dito sa Pilipinas? Kailan mo balag mag-asawa na? Ganyan. Sabi ko hanggat Papa, hindi pa ako magkaasawa. Boyfriend, sabi ko pwede pa, pero asawa, ayoko muna. Gusto ko sa inyo muna. Sa inyo ako muna. Kaya minsan napapagsabihan din niya ako ni Mama na, Nak, bakit kami na lang palagi? Bakit kami na lagi yung nasa mo? Like, nasa amin ka na lang nakatuon. Yung sarili mo naman, kamusta naman kaya? Nakamusta naman nila ako. Sabi ko, okay naman ako, Ma. Ako naisip nyo. Isipin mo naman yung sarili mo. Ganyan, sabi ni Mama. Hindi naman puro kami na lang. Ganyan. Sabi ko, Ma, okay lang naman eh. Okay lang naman ako. Kamusta naman yung love life mo? Ganyan. Kamusta naman yung life mo? Sabi ko, okay lang. May boyfriend ka na ba? Ganyan. Or mag-aasawa ka na ba? Kung hindi pa, no. Mag-aasawa. Kayo muna yung asawa ko at magulang ko. Sabi niya, Nak, normal naman na tulungan mo kami, pero isipin mo rin naman yung kaligayahan mo. Sabi niya. Sabi ko, Ma, kayo nga yung kaligayahan ko eh. Bakit ko pa hahanapin sa iba? Sabi ko, nag-iiyakan pa kami ni Mama, Iiyakan pa kami. Sabi ko, grabe ka talaga, Nak, no? Naisip na, lagi niya sinasabi sa akin sa lahat ng sinabi ko sa'yo dati, sa lahat ng pananakit ko sa'yo, ito pa pala yung susukli mo sa amin? Alam mo, ito pa, bagong chismis yon. Chinismis lang sa akin ng pinsan ko na galing sa hospital. Galing sa hospital si Mama, dinalaw niya yung pinsan kong nanganak. Pumunta siya doon. Di kwento niya. Yung pinsan ko, chismosa. Kiwento sa akin. Alam mo ba, sabi niya, alam mo ba, yung mama mo nagtadrama. Sabi ko, bakit? Anong drama na naman ni Mama sa inyo? Dumalaw siya kay ate, tapos, ayun, natouch kaming lahat, nagsiiyakan kami, gano'n. Sabi ko, bakit kayo nag-iyakan ng OOA niyo? Sabi niya, kasi yung mama mo, kinuwento lahat yung pinaggagawa sa'yo noon. Tapos sabi niya, kunwari ako si Mama. Sabi ni Mama dun sa
sabi, alam nyo, kasi si Rod, sa lahat ng ginawa ko sa batang yun, sa lahat ng pananakit ko sa kanya, kahit bugbugin ko siya, hindi ko inaakala na ito pa pala yung isusukli niya sa amin. Siya pa pala yung makakatulong sa amin, sabi niya sa akin. Sobrang proud na sila sa akin ngayon. Si mama, si papa, suffer. Grabe no, sabi niya. Sabi ng pinsan ko na yung tito ko naman, oo nga no, hindi natin akalain na yung sinasaktan nyo palagi, yung tinatakwil nyong anak, siya pa pala yung makakatulong sa inyo. Kasi syempre nawawalan din sila ng pera, ganun. Sa akin sila, ako na yung last card nila. Kumbaga, ako na lang yung last card nila na malalapitan. Anak, may ano ka ba? May ano ka dyan, ganyan. Tapos sinasabi pa nila dito nila gagamitin. Sabi ko, huwag ko na sabihin kung saan nyo gagamitin. Kasi, hindi naman yan, kung hihingi kayo, hingi na lang. Huwag na kayong hindi na kailangan mag-explain, sabi ko. Hindi na kailangan mag-explain sa akin. Tsaka, sabi ko, anak din naman ako eh. Sabi niya, nak, minsan nahihiya na kami sa'yo. Sabi niya sa akin, minsan nahihiya na kasi kami sa'yo. Sabi niya, puro na lang ikaw yung sumasalo sa problema namin. Sabi ko, natural. Para saan pa na naging anak niyo ko? Sabi ko, para saan pa para naging anak niyo kung hindi ko kayo igaganito, di ba? Ganon. Hindi ako mayaman, BFF, okay ka. Mga kinikita ko sa mga endorsement ko lang naman eh. Naiipon ko lang. Iniipon ko. Pero ngayon, gipit pa ang tao na to. Gipit pa talaga. Wala pang pera. Waiting pa lang sa mga endorsement. Tsaka sa Facebook na sahod. Kaya thankful din ako. Proud din ako sa sarili ko kasi ipinanganak akong content creator na pagkakakitaan ng online. Sabi ko, paano na lang kaya kung hindi ako naging content creator? Sana ako kaya kukuha ng pera, diba? Mas paghihirapan ko pang pagtrabahuan. Ngayon, content creator ako, sa bahay lang ako, nagtatrabaho, pa-video lang, diba? So, proud din ako sa sarili ko, syempre. Ayaw umiyak, wag umiyak ang tao, be. Bawal, nakakairita. Dami ko na naikwento sa'yo, BFF, John Loy. Nakakairita ka. Kilala mo na ako. Alam mo na yung buhay ko, di ba? Mala MMK yung buhay ko. Di ba? Mala MMK yung buhay ng babae na to. Tatanong ko sana kung paano niya na. Pero kahit tagtulog, always kumikita. True, di ba? Minsan tinatanggap ko kahit maliit lang yung TF. 500 TF. Ginagrab ko pa yan. Sabi ko, pera din naman kasi. Sabi ko, pera din naman. Hindi ko rin ito mapupulot. Kung pagtatabahuan ko to, sabi ko, kung pagtatabahuan ko pa to sa iba, mas mapapagod pa ako. Yung 500, minsan isasayaw mo na lang. Minsan, ililip-sync mo na lang. Minsan, isasayaw mo na lang. Like, i-video mo lang yung sarili mo na may script ng binigay sa'yo. Diba? Gano'n lang naman ang gagawin mo eh. May 500 ka na. Ginagab ko talaga. Yung mga 500 na yan. Aasa rin ako. Ginagab ko talaga yan. Hindi mo kaya gayahin ko. Wala akong ka-arte-arte sa talent fee. Ay, nako. Aasa rin ako ng isa din. Dati kaya nagtitinda ako ng turon tapos konti lang turon. Ako mga yung binibenta ko sa school nung nag-aaral pa ako, yung mga chocolates. Nagsisimula sa din. Ikaw naman yung mag-chismis dyan pag nag-live ka. Ako naman yung tanong ng tanong sa'yo. Sige. Nung nag-aaral ako, yung mga binibenta ko nung that time is yung mga fudgy bar. Oo, nagbibenta talaga ako. Mga fudgy bar, yung mga chocolate ba, yung mabenta talaga mabenta talaga, mga saging, ganon. Yung may tinutusok-tusok sa ganyan. Ako mismo nag-ano nun eh. Hindi mo kaya gayahin. Luluto talaga. Yung binibenta ko, pawis na pawis ang tao.
Elementary pa lang talaga ako, madiskarte na ako sa buhay. Nagbibenta-benta ako. Ay, ba't ako mahihiya? Ano naman yun eh. Bubusitin na Ano naman yun? Malinis naman yung tinatabaho ko. Tsaka, yung kinukuha kong pera doon galing sa allowance ko, galing sa mga binibigay sa akin ni mama. Kasi elementary ako, baon ko, tag 50. Di ko inuubos yun, B. Nag-alkansya ako. Tapos sabi ko, medyo malaki na, ganyan. Ipon ako ng 500 pesos. Nagbili ako ng ibibenta ko. Pero ngayon, dati yung binibenta ko, mga chichiri, mga chocolates, mga kahit ano. Pero ngayon, yung katawan ko na yung binibenta ko. Binibenta na. Hindi, yung pag-video hindi yung ano ha, yung malalastuwa. Nag-video. Grabe talaga. Gusto mo na si... Di ba, John Lloyd? Binibenta na natin yung katawan natin ngayon. Pero hindi yung iniiyot ha, hindi yung ganon. Inaano na lang talaga. Yung oras. Yung oras. Anong oras na nga pala? Kako, alauna na. Grabe, tagal ko na nakipag-chika sa'yo dyan, Loy. 2 hours na akong naka-live. Napasarap ang kwentuhan nating hayop ka. Sabi ko, magla-live ako, 10 to 15 minutes mag-end na ako. Bakla, 2 hours na ako mahigit nagla-live. 2 hours and 20 minutes. Napasarap ka ng... Grabe, di pa maloba tong iPhone? Gago talaga, nakakairit Sobrang ganda ko ba din? Ay, hindi. Huwag mo sasabihin na hindi ka maganda. Ang ganda ka lang. Sino nga yung percent ko? Wala ka na si Tita May? Wala pa. 20% na pa. Ano daw? Ay, ayoko na mag-end na ako. Dami na nalalaman sa buhay ko. Mag-charge muna ang tao. Sige, Bye na. Oy, bye John Lloyd. Thank you sa Thank you sa pag-stay sa live at sa pakikinig. Thank you, BFF. I love you so much. Good night. Mag-end na talaga. Mamaya na. Ay, ngayon na talaga. Ayoko na. Bye, love. Bye, love. Talaga. Ayoko.